Si Senior Superintendent Conrado Capa, ang hepe ng task force na nakadakip kay Delphine Lee, tinanggal sa pwesto. Paliwanag ni PNP Chief Alan Purisima, hindi raw ito parusa kay Capa kundi para raw ito sa kanyang promotion. Pero si Capa masama ang loob lalo pat pinaghirapan daw niya at ng kanyang unit ang pagkakadakip sa isa sa pinaka-wanted na tao sa Pilipinas. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, isang linggo na matapos maaresto ang matagal nang pinaghahanap na si Delphine Lee, pero tila patuloy na nanganganak ang kwentong ito. Nang una nating makausap ang hepe ng Task Force Tugis matapos siyang questionin kung bakit tinuloy niya yung pag-aresto kay Delphine Lee, sinabi niyang nakahanda siya sa anumang kaso kaugnay nito. Pero maging siya, hindi inasahan ng mga sumunod na pangyayari matapos siyang biglang ilipat ng posisyon. Malaking balita ang pagkakaaresto sa ilang taon ng wanted na si Delphine Lee, utak umano ng bilyong pisong housing loan scam. Pero ang hepe ng Task Force Tugis na dumakip kay Lee, tinanggal sa pwesto. Ito po ay promotion para sa kanya. Hindi po siya nirelieve dahil siya kay Delphine. No, this is actually a reward for him. Kasi this is a stepping stone for his promotion. Pero ayon kay Capa, hindi maituturing na promotion ang ma-assign bilang Deputy Regional Director for Operations sa Cebu, tulad ng sinasabi ng hepe ng PNP. At ilagay lang muna natin ang tama, di ba? Na I will be there as Deputy for Operations ng Region 7, but I will not be promoted as a Deputy for Operations. So it's not really a promotion. I will be there, maghihintay ako ng how many months to take over yung Deputy for Administration, doon ako mag-general. Pero to say na dahil ako BRDO, mapopromote ako, hindi yun accurate. Dagdag sama ng loob pa ni Capa ang pahayag ni Purisima na hindi naman siya kawalan sa Task Force Tugis. Sa press conference, sinabi ng hepe ng PNP na mga tauhan naman ng Task Force ang nagtatrabaho kaya nahuli si Delphine Lee. Masakit talaga yun kasi ako I planned this. I will take credit for this kasi I planned this personally. Hindi nyo pwede kailis ang credit na yan. Hindi to tsamba. Rapi, hindi to tsamba. Bukod sa paghuli kay Lee, sa pamumuno rin ni Capa na aresto ang Noy pinaghahanap na kasabwat ng Dominguez Brothers sa carnapping operation na si Alfred Menjola. Sila rin na nakahuli sa ilang membro ng Ozamis Robbery Gang na nang hold up sa Alabang Town Center. Pero kahit daw nung nahuli nila si Lee, ni wala man lang tawag mula sa kanyang mga boss para siya ibatiin. Hindi nga nahuli ng NBI yan, hindi nakuha ng CIDG, buong PNP naghanap dyan. 2 years. It took me just 4 months, 5 months. I'm taking credit for this. Kung hindi nila recognize, so... Tanungin natin si Colonel Capa kung gusto niyang bumalik sa Task Force Tugis, ibabalik mo siya. Kasi magtatagal na mapupromote na naman siya just in case. Actually, he was already due, long overdue for that position. Sa kabila ng sama ng loob, tatalima pa rin daw si Senior Superintendent Capa sa kautosang lumipat siya sa Cebu. Ano man ang mangyari sa kanya dahil sa paglalabas niya ng kanyang nararamdaman. Bahala na rito ang PNP. Alam daw ni Purisima na hindi nawawala ang suspetsang may mga backers si Delphine Lee sa PNP. Inamin din niyang tumawag sa kanya si Oriental Mindoro Governor Alfonso Umali, pero hindi raw para arburin si Lee. Ang hindi malinaw na nasagot, ang tanong ng amo niyang si DILG Secretary Mar Rojas. Bakit tinanggal ng CIDG sa listahan ng mga may standing arrest warrant si Lee? Kasi nga ang paniwala nga that time is nakwas na nga yung warrant. Kaya natin dinedelist dahil may patong sa ulo yung tao. Di ba? Kaya nga nililista natin yan sa most wanted persons. Kaya i-dinedelist mo para alisin yung reward. Yun kasi ang effect ng delisting. So, ibig sabihin, kung may warrant of arrest siya, existing pa rin yung warrant of arrest. Sa bandang huli, nilinaw ni Purisima na hindi opisyal ang pagkakadelis kay Lee bilang top 5 most wanted dahil hindi ito umabot sa approval ng opisina ni Secretary Rojas. Pakiusap na lang niya sa media. Mas bigyan ng pansin na Big Four na lang ang nasa most wanted persons ng PNP dahil nasa kulungan na si Delphine Lee. Kung noong mga nakaraang araw, Jessica, i-issue lang ng paglabas ng memo ng PNP na kanila nang pinoproseso ang delisting ni Delphine Lee sa most wanted list ng pulisya ay yung kanilang pinaliliwanag. Ngayon ay dumagdag sa kailangan nilang linawin yung timing ng paglilipat sa hepe ng task force na nagbigay ng karangalan sa hanin ng kapulisan sa pamamagitan ng pag-aresto sa isang wanted na matagal na nilang pinaghahanap. Pero base nga sa simplified na explanation ng hepe ng PNP, wala na silang kailangan pang ipaliwanag. Promosyon ang pagtanggal kay Senior Superintendent Capa at delisting sa reward list
ang kanilang ginawa kay Lee. Jessica? Diretsahan na, Rafi. Kapani-paniwala ba para sa inyong mga reporter na nagko-cover sa krame, gayon din sa mga insider sa Camp Krame na promotion o incentive itong ibinigay kay Kapa para kasing hindi siya lumulundag sa tuwa, di ba? Well, may mga nagsasabi nga, Jessica, na yung term na kick upstairs, kumbaga, tinanggal siya sa kanyang posisyon, pero ang kapalit naman nito ay mas mataas na posisyon. Pero ayaw nung taong, kumbaga, tatanggalin doon sa tinatawag na promotion o pag-akyat niya sa posisyon. Mukhang ito yung lumalabas na nangyari dito kay Kapa. Ayaw niya munang umalis dito sa kanyang posisyon dahil nga marami pa siyang kailangan gawin. Hinahanap pa niya yung 4 na natitira doon sa Big 5 na most wanted. Pero ayon kay Kapa Jessica, nung atin siya makausap, bago yung press conference ng PNP chief, okay na sa kanya na mapunta sa Cebu kahit na tila nagtatanong siya bakit wala pang isang linggo matapos siyang maka-accomplish ng ganito kalaki, inililipat na siya. Pero okay na raw yun. Ang kinasama ng loob niya ay nung sabing promotion yung paglilipat niya sa Cebu, Jessica. Ang isa pang hindi ko maintindihan yung paliwanag ni General Purisima dun sa delisting kasi hindi nila binanggit from the beginning na part pala ng process yan or connected yan dun sa pagtatanggal din ng reward. Eh kung wanted ang isang kriminal o isang wanted na tao, di ba talaga namang may nakapataw na presyo yan para pagka nadakip sila, bibigyan ng pera yung nagtip na mula sa publiko. Hindi ko maintindihan ngayon bakit parang hindi ko makonect yung explanation kanina ni General Purisima. Baka may na-miss lang ako. Pakipaliwanag mo nga sa akin. Well, dalawa, Jessica, yung ina-explain ni PNP Chief Alan Purisima dito sa isyong ito. Una, yung delisting na ginawa ng CIDG kasi specific yung nakalagay doon sa memo mula sa CIDG na dinidelist nila itong sili mula sa kanilang wanted list. Malinaw yon. Pero ayon kay Purisima, sa isyong ito ay tila napaniwala ng mga abogado ni Lee yung CIDG na na-quash na yung arrest warrant kung kaya sumusunod lamang yung CIDG doon sa ipinag-uutos ng Court of Appeals at hindi raw nila alam na meron parang apela na ginawa yung DOJ para questionin nga yung pag-quash na yon, yung paglalabas na quash order na yon ng CA. Ngayon, pagdating naman doon sa letter mismo ni Purisima doon sa lawyer naman ni Lee na sinasabing nasa proseso na sila ng delisting, yun yung naging paliwanag ngayon itong si PNP Chief Purisima na delisting lamang doon sa reward yung kanilang ginawa at yung pagpoproseso nito ay aabot pa hanggang kay SILG Marrojas. At hindi na nga raw umabot dito dahil naunahan na at naaresto na itong sili. So medyo pa utay-utay yung kanilang naging explanation. Noong una, sinasabi nilang walang kinalaman dito ang Office of the Secretary of Interior and Local Government. Pero nakalagay naman doon sa letter na nakalagay final, ang final na may say dito ay ang Office of the SILG. Pero ngayon, ang pinapaliwanag nila, delisting lamang naman sa reward yung kanilang ginagawa at walang kinalaman ito dun sa pag-quash dun sa arrest warrant. Okay, yun nga baka dapat yun ang pinaliwanag ni General Purisima. Bakit magkaiba? Kasi ang klaro dun sa sulat di ba? Klarong-klaro yung mga pronouncements niya sa sulat. Magkaiba yung nasa sulat niya mismo doon sa mga sinasabi niya at ni Colonel Sindak dun sa isang press conference nung isang araw. Unfortunately, Jessica, wala tayo doon sa press conference kanina nung pinapakinggan nga natin to. Ito yung ating tanong at maganda sana kung naiharap doon kay General Purisima yung kanya mismong sulat na kanyang pinirmahan na nakaspecify talaga doon na delisting from the wanted list at hindi nakalagay na delisting from the reward list kung ganun yung kanilang naging explanation. Pero kanina ipaniliwanag nga nitong si General Purisima na ang pag-delist lang naman talaga nila ay para mawala doon sa reward list itong si Lee. At wala talagang kinalaman dahil wala naman daw silang power na mag-quash ng arrest warrant at buhay na buhay pa yung arrest warrant dito kay Delphine Lee kahit na matanggal sa listahan itong si Lee sa wanted list ng PNP, Jessica. Kasi isa sa mga tanong ko rin, sabi niya dapat daw kalimutan na natin itong Lee. Parang yun yung pinapahiwatig niya kasi nahuli naman na may 4 pa raw na wanted. Kung ganun pala ka-importante na mahanap itong mga wanted na mga personalidad sa ating lipunan, bakit itong pagkakadakip kay Delphine Lee parang importante din kaya kay General Purisima? Magandang tanungin din yan, Rafi.
Well, Jessica, nabanggit nga nitong si Superintendent Capa na kumbaga nasa momentum na sila. Nahuli nila yung isang matagal na pinaghahanap na si Delphin Lee at nasa momentum na sila at kumbaga may tiwala na yung taong bayan sa kakayahan ng Task Force Tugis at pwedeng magsumbong na sila doon sa kinaroroonan ng 4 na pinaghahanap pa. Pero dahil sa nangyaring ito, yung mismong hepe ng Task Force Tugis na nakahanap kay Delphin Lee, tinanggal, hindi niya alam kung ano magiging epekto nito sa paghahanap doon sa 4 na iba pa, Jessica. Okay, at ano kaya ang magiging epekto rin nito sa moral ng mga taga-Task Force Tugis at kahit sa moral ng iba pang mga opisyal ng PNP kung saan, di ba, importante ang meritocracy. Nung araw kasi ang issue sa ating pulis at sa ating militar ay yung bata-bata system, yung politiko na bata-bata, yung politikahan nila na merong mga napupromote na hindi naman, di ba, kahit before EDSA, ganyan na yung issue sa ating military at pulis eh. Pero ano kaya ang magiging epekto nito, itong nangyari ngayon, dun din sa kung may sistema mang nabago sa ating pulisya at sa hanay ng mga opisyal? Binabanggit nga, Jessica, kanina sa akin ni Superintendent Capa na matapos yung sunod-sunod na mga bad news patungkol sa PNP, yung pagkakasangkot ng CIDG sa Pampanga, sa droga at yung iba pang mga bad news, nagkaroon ng good news para sa PNP at ito nga yung pagkakaresto ng Task Force Tugis dito kay Delphin Lee. So high moral yung buong PNP dahil dito, pero ganito yung nangyari sa kanya. And we have to remember, Jessica, itong Task Force Tugis, halos lahat ng mga opisyal dito sa Task Force na ito, mahigit 100 itong mga opisyal at mga personnel, ay handpick nitong si Superintendent Capa. Ito'y galing sa iba't ibang units at talagang hinandpick niya. Ito rin yung mga pinaka-epektibo pagdating sa intelligence gathering. So, kanina ay kumbaga minamas nitong si Capa na okay lang naman daw yung kanyang mga tauhan, kakayanin nila na magtrabaho kahit wala na siya. Pero nung kinausap natin yung kanyang mga tauhan kanina, ayaw nila magsalita sa harap ng camera pero makikita sa kanilang body language na medyo nag-aalala sila kung ano magiging kahinatnan nila ngayon wala na yung kanilang hepe. Jessica. At yung tanong ko nga, nasaan yung mga pagbabago na nung araw pa ay hinahanap, no, yung professionalization, yung meritocracy sa hanay ng mga pulis at kahit sa mga sundalo, lalo na sa mga opisyal? Lumalabas nga ulit, Jessica, yung ganyan dahil meron tayong nakausap na isang mataas na opisyal kanina na kasama din doon sa Task Force Tugis at sinabi niya na kung tutuusin itong si Superintendent Capa ay pwede nang ma-promote sa 1-star rank kahit na nandito siya sa ganitong posisyon dahil marami na siyang accomplishment. Bagamat yung kanyang posisyon ay hindi 1-star rank position, ay may kapangyarihan ng Chief PNP para gawin ito. At binabanggit nga ng opisyal na ito, meron nga mga opisyal dito sa PNP na hindi naman deserve na maging 1-star general pero merong estrella sa kanilang kumbaga sa kanilang shoulder. So bumabalik nga yung mga ganitong issue, Jessica, na yung binabanggit. So ang sinasabi nga nitong si Superintendent Capa sa ngayon, matapos niyang ilabas yung kanyang sama ng loob, ay susunod siya sa utos ng PNP pero sana raw ay hindi na maulit itong ganitong pangyayari, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.